ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Narito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung umagang ito ay hayaan po natin na ang umagang ito ay punuin po natin ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay karapat-dapat ng pagpupuri. Karapat-dapat ang Diyos siya ay purihin at sambahin dahil siya ay walang katulad. Amen po ba? Ngayong gabing ito, saan man po tayo naroroon, kayo man po ay nandyan sa inyong mga simbahan o nasa inyong mga sariling tahanan, ay yung iba ay mga nasa biyahe, hayaan natin, ano man yung ating ginagawa, parangalan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit, sa pamamagitan ng ating pagbibigkas ng mga pagpupuri, ng mga katangian sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong umagang ito, tayo imawit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pupurihin, dakilang ngalan niyo. Purihin, dakilang ngalan niyo. Hindi nagbabago. Tangi kong hallelujah. Dakilang ngalan niyo. Di nagbabago. Lagi kong kanlungan. Diyos na tapat. Nagbabago, hallelujah. Hindi nagbabago. Amen, hallelujah. Lagi kong kalungan, lagi kong hallelujah. Hallelujah. Diyos na tapat, Panginoon, Emmanuel, Jehovah.
pagpupuri ng bayan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Parangalan ang inyong pangalan ngayong umagang ito. Hallelujah. Sige nga po mga kapatid, ano man yung ating ginagawa, hallelujah. Parangalan natin ang Diyos ngayong umagang ito. Dahil karapat-dapat ang Panginoon na purihin, karapat-dapat ang Diyos na sambahin. Dahil siya ay Diyos na kahanga-hanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng kanyang bayan. Hallelujah, Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng kanyang mga lingkod. Hallelujah, hallelujah. Karangalan ay para sa inyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Karangalan ay para sa inyo lang, Panginoon. Hallelujah. Ang pagpupuri ay para lamang po sa inyo, Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong katangian na lagi naming inaalala. Na kapag inaalala namin yung mga katangian ninyo, yung mga mabubuti ninyong ginawa, Panginoon, kami lumalakas, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa aming pagbibigkas ng katangian ninyo, dahil sa pagpupuri namin sa inyo, kami lumalakas, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo ngayong umagang ito. Banal na Espiritu, ang inihiling namin ay samahan nyo kami. Samahan nyo kami, Banal na Espiritu. Lagi naming panalangin yan, Panginoon. Holy Spirit, lagi nyo kaming pangunahan, Banal na Espiritu. Salamat po ngayong umagang ito sa inyong lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita ngayong umagang ito. Yan natin na tayo ay makapagpuri at makasamba ngayong umagang ito. Purihin ng Panginoon, tayo mag-aral ng kanyang salita sandali at mamaya hayaan natin na tayo ay magpuri sa Panginoon. Saan man po kayo naroroon, ano man yung inyong ginagawa, yung iba nasa biyahe, hayaan natin na tayo sabay-sabay na magpuri sa Panginoon. Alam niyo po, pwede tayong magpuri sa Panginoon na tayo ay kung kayo ay nasa biyahe, amen, ito po ay madalas ginagawa ko po nung ako ay nag-aaral ng Bible School. Kapag ako ay nasa bus, dahil kapag naroon ka sa bus, hindi ka naman pwedeng makapagtaas ng kamay, sumigaw doon ng bigla na pagpupuri sa Panginoon. Kaya ang ginagawa ko noon, nakakapagpupuri ako sa Panginoon sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Iniisip ko yung mga katangian ng Diyos. Amen. At pinupuri ko sa pamamagitan ng aking pag-iisip. At doon, lumalakas ako. Na minsan kapag ako'y nasa biyahe, alam niyo po yun, yung kahit hindi ka kumakanta, sa isip mo ikaw ay kumakanta. Amen. Kaya saan man po kayo naroroon, kayo man po ay nasa biyahe o nasa inyong tahanan, nasa inyong simbahan, hayaan natin na ngayong umagang ito, sama-sama nating purihin at sambahin ang pangalan ng Panginoon. Bakit po? Kasi sabi doon sa inawit natin, ang Diyos ay tumatahan sa pagpupuri ng kanyang bayan. Amen. Purihin ng Panginoon. Mag-aral tayo sandali ng salita ng Diyos. Hayaan natin na ma-encourage tayo, maalala natin kung ano ba ang nagagawa ng pagsambang may pagsama ng Panginoon. Amen. Pag-aralan natin, ito po ay pinamagatang kong ang pagpupurit pagsambang may pagsama ng Diyos. Amen. Ang pagpupurit pagsambang may pagsama ng Diyos.
Hindi na po natin bibigyan ng diin yung praise and worship dahil ito po ay narinig na po natin sa iba nating mga pastor. Ang pagpupuri ito ay tumutukoy sa pagbibigkas mo ng mga katangian ng Diyos. Ang pagsamba ito ay yung may kahalong gawa, yung ikaw ay nagtataas ng kamay, ikay nananalangin, pumupunta ng church, dumadalo ng mga gawain. Yun yung tinutukoy na pagsamba. Yung pagpupuri naman, ito yung binibigkas mo yung mga katangian ng ating Panginoon. Meron tayong dalawang pag-aaralan na nangyari sa Bible, nangyari sa kanya sa salita ng Diyos. Na sa pamamagitan ng pagsamba, gumawa ang Panginoon. Amen. Basahin muna natin yung awit 105 verse 2. Basahin po muna natin saglit yung awit 105 verse 2. Sabi diyan, awitin niyo siya ng mga papuri, ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang sabi diyan, awitin niyo siya ng mga papuri, ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayong mga lumalapit sa Panginoon. Sabi ng Biblia, Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Mga kapatid, ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, ito ay isang uri, amen, ng pagpapakita natin sa Panginoon ng paggalang. Amen. Kaya ang pagsamba, sabi sa Biblia, ang pagsamba ay dapat ito ay ginagawa ng may paggalang sa Panginoon. Ang pagpupuri at pagsamba, ito ay ginagawa ng mayroong paggalang. Amen. Dahil ang pagpupuri at pagsamba ay hindi para sa atin. Amen. Dahil ang pagpupuri at pagsamba ay para ito sa Diyos ng mga Diyos. Yung gumawa ng lahat ng nakikita natin dito sa mundo. Yung may-ari ng buhay natin. Kaya ang pagpupuri at pagsamba, ito ay dapat mayroong paggalang. Amen. Ito ay, sabi ng Biblia ay, purihin ninyo at ihayag ang kamangha-mangha niyang mga gawa. Mga kapatid, merong nangyari sa Biblia. Marahil alam na natin to, pero ngayong umagang ito, hayaan natin na pag-aralan muli natin ito at ma-encourage tayo ng kanyang salita. Makapagbukas kayo sa akin sa Joshua chapter 6 verse 2 hanggang 5. Sa Joshua chapter 2 verse 5, ang sabi po dyan, Joshua chapter 6 verse 2 hanggang 5. Sabi po dyan, sinabi ng Panginoon kay Josue, ipapasakop ko sa inyo ang Jericho pati ang hari ng mga sundalo nito. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng isang beses sa bawat araw. Sa loob ng 6 na araw, pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ang 7 pari ng bawat isa sa kanila ay may 2 trumpeta. Sa ikapitong araw, iikutin nyo ang lungsod ng 7 beses kasama ng mga paring nagpapatunog ng mga trumpeta nila. Amen. Verse 5, kapag narinig nyo na ang mahabang tunog ng trumpeta nila, sisigaw kayo lahat ng malakas. Pagkatapos mawawasak ang pader ng lungsod at makakapasok kayo lahat ng walang hadlang. Mga kapatid, alam na po natin itong pangyayaring ito. Na ang sina Josue o si Josue inutusan ng Panginoon dahil yung Jericho ay ibinigay na sa kanila ng Panginoon. Ngayon, ano yung gagawin nilang part nila dahil yung Jericho ay ibinigay na sa kanila ng Panginoon?
ano yung gagawin nilang part na inihayag ng Diyos kay Josue? Anong sabi diyan ng Diyos kay Josue? Pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ng kabanang tipan ang 7 pari. Amen. Ang paring ito ay sila yung lahi ng mga Levita na tawag dito, na gumagawa sa templo. At itong mga paring ito ay may hawak na trompeta. At ang kanilang gagawin ay mauuna sila doon sa kabanang tipan. At pagkatapos sila ay iikot doon sa Jericho. Amen? Sa Jericho. As ang gagawin lang nila ay magpupuri lang sila. Tutugtog lamang sila doon. At ang sabi diyan sa madalit salita, sa 7 araw ay iikutin nila ng 7 beses, amen, yung Jericho. At pagkatapos nilang ikutin ng 7 beses, ano yung gagawin nila? Tutugtog yung 7 pari. At kapag narinig nila yung mahabang tunog ng trompeta, sila ay sisigaw ng malakas. At pagkatapos anong mangyayari doon sa Jericho? Babaksak. Amen. Alam niyo yung Jericho? Amen. Yung Jericho yun, hindi lang siya katulad ng pader na pinapagawa natin ngayon na mayroong hollow blocks. Hindi na po natin yan yung sukat, hindi na po natin tatalakayin dahil mahaba po yung aralin. Pero ang Jericho ay napakakapal ng pader. Napakahirap niyang tibagin. Pero alam nyo, ang Diyos, amen, ibinigay sa kanila yung Jericho. At ano yung naging bahagi ni Josue? Ano yung naging part nila? Nagpuri sila. Sabi doon, ng 7 araw sa verse 15, ng 7 araw ng madaling araw lang, ay bumangon na sila at inikutan ang lungsod ng 7 beses sa ganoong ding paraan. Iyon lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng 7 beses. Sa 7 beses nilang pag-ikot, pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. Amen. Nung 7 araw at umikot sila ng 7 beses doon, nung tumunog yung mga trompeta, nag-command si Josue, sila'y sumigaw. Amen. Nag-declare sila. Amen. Sinamba nila yung katangian ng Diyos. At ano yung nangyari? Amen. Nagiba yung Jericho. Amen. Ang Diyos, ang ginawa nila, nagpuri sila sa Panginoon. Ang ginawa nila, yung part nila, amen. Yung part nila ay, alam nyo, hindi sinabi ng Diyos na ganito. O Josue, ipauna mo sa unahan ng kabanang tipan yung malalakas na sundalo. Yung talagang malalaki yung katawan. At ipaghanda nyo sila ng matitinding gamit na na mga espada o hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Diyos, iuna mo sa kabanang tipan yung 7 pari na may dalang trompeta. Mga musicians. Amen. Yung mga manunugtog. Amen. Kaya napakahalaga sa isang simbahan ng merong praise and worship. Napakalaking gampanin ng isang mga manunugtog ng Diyos. Amen. Ang ginawa nila, umiikot lamang sila doon. At doon sa 7 araw, sila ay sumambat, nagpuri sa Panginoon. Ano yung nangyari? Bumaksak yung kanilang yung Jericho. Ang Jericho ay isa sa pinakamatibay o isa sa kinatatakutan dahil itong Jericho ito ay talagang matitindi rin sila sa pakikipagdigma. Pero alam nyo, sa isang utos lang ng Diyos,
Kasi karapat dapat purihin ng Panginoon. Kung may problema ka, kung meron tayong pinagdaraanan, kung meron tayong malalaking problema, hayaan natin na gawin natin yung ginawa nila. Purihin natin ang Panginoon, itaas natin ang Kanyang pangalan. Bakit? Dahil sa inawit natin, ang Diyos ay tumatahan sa pagpupuri ng Kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Ano po? Sa unang Samuel chapter 16 verse 23. Samahan niyo po akong makapagbukas diyan. Unang Samuel chapter 16 verse 23. Unang Samuel chapter 16 verse 23. Sabi po diyan. Unang Samuel chapter 16 verse 23. Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa pagkatapos umaalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Ito yung pangalawa nating pag-aaralan at hindi ho tayo magtatagal dahil hayaan natin na ngayong umagang ito ay purihin natin at sambahin ng Panginoon na pinaglilingkuran po natin. Itong pangyayaring ito ay si Haring Saul ay nagkakaroon na ng matinding problema. Amen? Nagkakaroon na ng matinding problema. At sa tuwing si Saul ay pinapahirapan ng masasamang espiritu na pinapadala sa kanya ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos na mangyari ito sa kanya. At kapag dumarating yung masasamang espiritu sa kanya, siya hirap na hirap. Hirap na hirap siya. Hindi siya makatulog. Kaya sa verse 14, unang Samuel chapter 16 verse 14, taas po tayo. Sabi diyan, umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masasamang espiritu na ipinadala ng Panginoon sa kanya. Sinabi ng alipin ni Saul sa kanya, malinaw po na pinapahirapan kayo ng masamang espiritu na pinadala ng Panginoon. Kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marunong tumugtog ng alpa. Sa madalit salita, mga kapatid, yung kanyang tauhan, yung tauhan ni Saul, nakikita niya na malinaw, sabi diyan, malinaw na pinapahirapan kayo ng masamang espiritu. At ang sabi nung tauhan ni Saul, hahanap po kami ng marunong tumugtog ng alpa. Alam nyo, ang sabi diyan, kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marunong tumugtog ng alpa sa tuwing pahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinapadala ng Diyos. Tutugtugin po niya ang alpa at bubuti na ang pakiramdam ninyo. Sinabi ni Saul sa kanyang mga alipin, sige, humanap kayo. Verse 18, Samagot ang isang kanyang mga alipin, nakita ko po na ang isang anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon, matapang po siya, mahusay makipaglaban, magandang lalaki, mahusay magsalita, at sumasa kanya ang Panginoon. Sabi nung tauhan ni Saul, meron po akong kakilala na anak ni Jesse na matapang makipagdigma, magaling magsalita, at higit sa lahat, sinasamahan ng Panginoon. Hindi lang magaling tumugtog, hindi lang magaling magsalita. Ano yung pinanghuli? Amen. Mahusay magsalita at sumasa kanya ang Panginoon. Bilang mga worship o mga musician ng Panginoon, mahalaga marunong ka, mahalaga meron kang knowledge sa music, mahalaga ikaw ay marunong o magaling sa music. Pero ang pinakamahalaga ay yung pagsama ng Panginoon sa atin. Sa mga bawat song leader, tamburinist, mga musician. Maganda na pag ikaw ay marunong, magaling tumugtog. Pero ang pinakamahalaga yung pagsama ng Panginoon sa atin. Dahil ang sabi diyan, sabi ng tauhan ni Saul, nung oras na po. Sabi ng tauhan ni Saul, meron po akong kakilala. Meron akong kilala na mahusay magsalita. Amen. Mahusay tumugtog. At sinasamahan ng Panginoon. At alam niyo yung nangyari?
Sa verse 23 yung binasa natin, kapag tumutugtog si David, amen, kapag tumutugtog si David, ano yung nangyayari? Tumatakbo yung masasamang espiritu. Lumalayas yung mga masasamang espiritu. At ano yung nangyayari kay Saul? Gumagaan yung kanyang pakiramdam. Amen. Bakit? Dahil may isang anak ng Diyos na nagpupuri sa kanya. Hindi lang niya ginagawa yun para tumugtog. Ang alpa, isang uri ng instrumento. Sa English ay harp. At isang uri ng instrumentong may mga kwerdas. Alam na po natin yan. Hindi na po natin tatalakayin. Ano po ibig sabihin dito, mga kapatid? Mga kapatid, ang pagpupurit pagsambang may pagsama ng Diyos, ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Amen. Kaya sa atin, tayo, sa pagpupurit nating pagsamba sa Panginoon, ito ay dapat natin laging ginagawa. Ang pagpupurit pagsamba sa Panginoon ay dapat ito ay may paggalang. Amen. Si Haring David, buhay na niya yung purihin ng Panginoon. Amen. Buhay na niya yung umawit sa Panginoon. Si David. At kung babasahin niyo yung sa una, si David, wala siya doon sa napagpilian. Nung, hindi na po natin yan tatalakayin. Gusto ko lang po sabihin. Si David, wala siya doon sa pinagpilian. At ang sabi, meron ka ba bang isang anak? At ang sabi nung ni Jesse, meron pa po. Nagpapastol doon, pinatawag. Alam nyo, si David, meron siyang lihim na relationship sa Panginoon. Yung bang kapag isa'y nag-iisa, nagpupuri siya sa Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, sa atin, hayaan natin na ilang minuto na lang po ba? O 2 minuto na lang po. Hayaan natin na bago magtapos ang ating pag-aaral ng salitang ng Diyos na ito, ng ating devotion. Hayaan natin na ngayong umagang ito ay purihin natin ang Panginoon. Parangalan natin ang kanyang kadakilaan. Dahil sa inawit natin kanina, mga kapatid, ang pagpupuri, ang pagsamba ay tumatahan ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod. Awitin natin yung inawit natin kanina, pupurihin dakilang ngalan niyo. Hallelujah. Purihin dakilang ngalan mo. Lagi kong Diyos na tapat, Panginoon.
pasalamatahan sa pagpupuri at pagsamba ng inyong mga lingkod. Hallelujah! Karapat-dapat kayong parangalan. Hallelujah! Ang katangian ninyo'y karapat-dapat sambahin, karapat-dapat purihin, O Diyos. Hallelujah! Karapat-dapat po kayong parangalan, Panginoon. Hallelujah! 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 Panginoon, sa inyong lahat ng papuri at pagsamba. Karapat-dapat kayong parangalan, Panginoon. Karapat-dapat kayong parangalan. Bakit po, O Diyos? Dahil sa inyo lang ang lahat ng karangalan, Panginoon. Sa inyo lang po ang lahat ng karangalan, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo lang, Panginoon, nararapat ang pagsamba at pagpupuri, Panginoon. Hallelujah. 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 Tayo manalangin. O naming Diyos, salamat po ngayong umagang ito. Salamat po dahil lagi niyong pinapaalala sa amin na ang pagsamba ay napakahalaga sa isang lingkod ng Diyos. Na ang pagsamba ay napakahalaga sa isang bayan ng Diyos. Ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagpupuri ay may pagsama ng inyong banal na Espiritu. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Ama, dinadalangin po namin ang darating na Foundation Day po ng aming sentro, The Rock Faith Church Bible School Center, Panginoon. Sa araw po ng bukas, dalangin namin, Panginoon, lahat ng gagamitin po ninyo, lahat ng makikiisa sa FB Live man po ito, dalangin po namin maging maayos yung signal, Panginoon. Yung mga gagamitin po ninyo, Panginoon, sa Foundation Day na ito, ang dalangin po namin, Panginoon, lagi kaming humihingit ng gabay ng inyong banal na Espiritu. Lagi naming umaasa kami palagi sa inyong magagawa, banal na Espiritu. Kaya ang Foundation Day na magaganap, Panginoon, dinadalangin namin, banal na Espiritu, na higit sa lahat na ano pa man ang aming gagawin na yung may pagsama ng inyong banal na Espiritu. Ang aming Pastor Joseph Glenn Masaredo, patuloy niyo po siyang samahan, patuloy na kayo mangusap sa Kanya ng ano yung mga dapat niyang sabihin, Panginoon. Dapat niyong iparating sa mga lingkod po ninyo na nangangailangan ng mensahe. Kausapin niyo po ang aming pastor, Panginoon, aming tagapanguna. Pagpalain niyo ang aming mga district supervisor, bawat gaganap, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Lord, salamat po. Ingatan niyo po yung mga nasa kanya-kanyang tahanan, nasa kanyang mga trabaho, mga nasa biyahe. Ingatan niyo po kaming lahat. Ang karangalan, ang kapurihan ay para lamang po sa inyo, Panginoon. Dahil karapat-dapat po kayong parangalan at sambahin. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, pagsamba. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Amen po. God bless po. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless po sa bawat nasa biyahe. Patuloy po tayong magpanalanginan. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. At patuloy nating ipanalangin po ang Foundation Day na parating sa araw po ng bukas. Salamat po, and to God be the glory.